Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay ating pag-uusapan itong mutya. Pero yung mga baguhan po na nakatingin sa aking channel, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa aking mga videos na aking ina-upload dito sa YouTube channel. At maraming salamat po sa YouTube channel na hanggang ngayon po ay nanatili pa rin tayong makapag-vlog sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At sa aking mga silent viewers, hanggang ngayon sumusuporta pa rin kayo at nag-aabang sa aking mga ina-upload na mga videos. Ngayon po ang ating pag-usapan itong mutya na nakukuha natin sa iba't ibang lugar, iba't ibang hayop at iba't ibang mga kalikasan itong ating nakukuha. Ngayon isa-isahin ko po itong dalawang mutya na ating nakukuha. Una, ito po ay isa sa pinaka rare o pinaka bihirang bato na ating nakikita sa tabi ng dalampasigan o kabuhanginan. Na nakikita ko po ito sa tabi ng ilog at marami pong yapak ng mga bao o turtle sa English, bao sa Bisaya o kuniho o pagong na bato itong ating nakikita. Pero sa aking pagkakita nito, ito po ay araw ng Biyernes na nakikita na nakikita nga natin na maraming yapak yung tabi ng ilog at sinundan natin at marami talagang mga pagong doon. Kaya ito ang aking nakikita dito. Ito yung nakikita natin sa buhangin na ito ay tinabunan ng mga pagong. Yung pagong kasi sa ilog, iba kasi yung sa tabang na pagong. Kasi ang pagong maliliit lang. Maliliit lang yung Philippine pagong o Philippine turtle. Maliit lang po yan. Hindi yan naabot ng kasing laki ng nigo. Yung laki niyan ay ano lang, kasing laki lang ng bao din. Bao ng niyog yung kanyang likuran. Kaya yun ang ating nakikita. Ito ang ating nakikita. At kung napapansin niyo itong ating bato, yan po ay kakaiba sa lahat ng kanyang pagkabato. Marami siyang mga kumpula na mga kasing hawig din sa kanyang sa kanyang balat yung bato na ito. Ito po yung ulo at yan po yung mga likod nila. At dahil nga po yan ay isang mutya, hindi kasi natin ma-fix kung ano ang binibigay nila ng mga mutya. Dahil sila lang po ang nakagawa niyan at sila po ang naghahakot ng mga minerals para makaproduce sila ng mutya. Kaya kung ano lang yung kakayahan nila na ginagawa, yun ang kanilang gagawin. Kung saan sila hiyang sa kanilang ginagampan ng bato o mutya, doon sila susunod dahil sila po ang nakakaalam. Ito po ay pagong na ating nakikita sa dalampasigan na may halo po itong itlog. Dahil tinabunan po ito ng mga pagong, may halo ding itlog itong batong ito. At yung kanyang itlog hindi ko na kinuha dahil hindi naman siya tumigas. Siguro kung tumigas yun, dadalhin ko yan. Pero hindi siya tumigas, ay nayaan ko lang. Ito lang aking dinala na ito ay nahukay natin dahil nga may maraming tunob doon na maraming mga inaapakan nila na nagbubundo yung buhangin. Yun, hinukay natin at ito ay pinapalibutan po ito ng mga itlog ng pagong. At hinugasan ko po ito at sinilip kong mabuti yung kanyang paggabato. Ayan po ang itsura. Yan, mutya sa pagong. Kung hindi ito mutya niya, ang tanong bakit ito'y pinapalibutan ng itlog at parang kumbaga yan po yung buhangin na kanilang pinag-itlogan. Yan, pinapalibutan po yan ng pakaraming itlog at ito po ay nakalagay doon. Imagine, ganyan po yung itsura, maraming itlog yan. Ito nakapatong din sa itlog at pinapalibutan ng itlog. Kumbaga siguro ito ay incubator nila para sila mamisa. Incubator ng pagong.
Maaari ding incubator ng pagong o mutya bertud nila. Ilagay natin ito. Ito po ay incubator ng pagong. Incubator ng pagong o mutya ng pagong. Incubator. Para mamisa po yung itlog nila. Ay kinuha ko, iwan ko lang kung yun po ay pipisa ulit dahil nakuha ko na po yung kanyang incubator. Kaya magdasal lang tayo na yun ay pipisa dahil ito po ay binigay ay aking kinuha. Kung hindi ko lang ito ay nakita yung tunob o inapakan nila, hindi ko ito kukunin. Kaya binigay sa atin at nagpapakita naman ay ito ay ating para sa atin. At ito rin ay nakikita natin sa bukana. Anong ibig sabihin yung bukana? Yung bukana naghahalo po yung tubig maalat at tubig tabang. At ito po ay alon. Mutya ito sa alon na napakalakas po yung alon. Ito ay nagtatalunan. Nagtatalunan itong bato na ito sa alon. At inobserbaran ko ito, ilang beses ito ay tumalon sa alon na sumasabay sa lakas ng alon. Siguro hindi lang 5 beses ito. Kung baga parang isda sila nag-dive din. Nag-dive itong batong ito. Akala ko isda. Yun, paulit-ulit siya nagda-dive doon dahil ito ay natrap sa mga bato rin na binabanggaan nila. Dahil tabi kasi ng dagat na bukana, naghalo yung tabang at saka maalat. At yung pinagbandahan niya sa kanyang tubig ay bato rin. Kaya doon